Sinisimulan ngayon ng Department of Science and Technology ang paggamit ng mga sapa bilang water detention facility sa tuwing nakararanas ng malakas na pag-ulan. Ayon sa ahensya, makatutulong ito upang maibsan ang pagbaha sa ilang mga bayan. Ang ulat mula kay Ara Perez. Sa tuwing may bagyo at malakas na ulan, mahigpit na binabantayan ng Pampanga River dahil sa pagragasa ng tubig dito na kadalasang nakaapekto rin sa kalapit probinsyang Bulacan, tulad na lamang noong bagyong Lando. Kaya naman mungkahi ng DOST, panahon na para gawing water detention ang mga sapa. Plano nila itong subukan sa Candaba Swamp na inaasahang iibsan sa epekto ng baha sa mga bayan ng Arayat, Candaba, San Luis, San Simon at maging sa Apalit, Kalumpit at Hagonoy sa Bulacan. We have shown this concept sa kay ES, kay RC, Balisacan, and also kay Dave Singson. They are supportive. Ngayon, with regards to the LGU, this will be implemented by public works, so sila mag-a-address. Very rough, mga 8-10 billion. Bagaman malaki ang potensyal ng pagdevelop sa Candaba Swamp, kung saan tinatayang nasa 218 million cubic meters ng tubig ang maaaring makulong, inamin ni Montejo na hindi pa niya ito nakikitang maipatutupad sa kasalukuyang administrasyon. Kasi maraming phases yun eh. Conceptual, after that is, it has to go. Small step, one. Samantala, kumpiyansa naman ng DOST na patuloy na pagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ang disaster preparedness and resilience. Lalo pat nito lamang Nobyembre, nilagdaan na ni Pangulong Aquino ang Pag-asa Modernization Law na magpapalawig sa kapasidad ng ahensya. Alinsunod sa batas, magkakaroon ng 3 bilyong pisong pondo ang Pag-asa na magmumula sa share ng pamahalaan sa kita ng PAGCOR. Bukod pa ito sa 343 million pesos na laan para sa Pag-asa, mula naman sa 17 billion peso budget ng DOST para sa taong 2016. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.